Visualizing. Ang pag-visualize kung ano ang gusto mo ay ang kuryente kung saan nag-aapoy ang kapangyarihan sa loob pisikal mong ilipat ang iyong mga pangarap sa katotohanan. Matatanggap lamang ng isang tao ang gusto niya kapag nakita niya itong aktwal na nangyayari. Kung nais mo ang tagumpay, gamitin ang kapangyarihan ng visualization upang pilitin ang iyong katawan sa mga aksyon na kinakailangan upang dalhin ang tagumpay na iyon sa iyong mga kalagayan. Ito ay hindi kasing dali ng maaaring marinig. Tulad ng sinabi ko dati, ang iyong pagnanais ay dapat ipadala sa the universe ng iyong subconscious mind. Upang gawin ito, kailangan mo munang ipasok ang iyong malay na pag-iisip upang gumana ito sa iyong subconscious na isip. Ang simpleng pag-visualize kung ano ang gusto mo ay hindi sapat para matupad ang iyong mga pangarap. Hindi nararamdaman ng iyong subconscious mind kung ano mismo ang iniisip ng iyong conscious brain, ngunit kailangan mo ito para sa gawaing ito. Sa kabutihang palad, may mga paraan upang pilitin ang iyong hindi malay na sumuko. Mayroong ilang mga bagay na dapat mong idagdag sa iyong paggunita upang pilitin ang iyong hindi malay na isip na gumana ng naaayon sa iyong kamalayan. Para sa akin, ito ay tulad ng paghuhugas ng utak sa iyong subconscious mind gamit ang iyong conscious mind. Karamihan sa mga librong nabasa mo sa visualization ay nagsasabi na kailangan mong maghanap ng isang lugar na tahimik upang magnilay. Sa personal, hindi ito gumana para sa akin. I have never been one to meditate, so for me, if it was quiet, my visualization sessions always ended up feeling like work. Hindi ito ang gusto mo. Kung sa tingin mo ay trabaho, hindi mo ito ginagawa ng tama. Kailangan mong umasa sa iyong mga visualization session at magsaya dito. Kung hindi mo ito inaasahan at nasisiyahan sa proseso, hindi mo makukuha ang iyong mga panginginig ng enerhiya sa parehong antas ng iyong pagnanais. Sumasang-ayon ako na ang pagiging nasa isang tahimik na mapayapang lugar habang ikaw ay nag-visualize ay ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Gayunpaman ang lahat ay naiiba. Kailangan mong gawin kung ano ang magpapagaan sa iyong pakiramdam at panatilihing nasa landas ang iyong isip nang hindi gumagala. Ang isang tahimik na mapayapang silid ay maaaring ang eksaktong kailangan mo kaya inirerekomenda ko, subukan mo ito sa ganitong paraan bago ang anumang bagay. Kung maaari kang manatiling nakatutok sa iyong mga visualization sa isang tahimik na mapayapang silid nang hindi naliligaw ang iyong isip, magkakaroon ito ng mas malaking epekto sa positibong resulta na gusto mo. Gaya ng nabanggit ko, lahat ay magkakaiba. Ang mga tahimik na kwarto ay hindi gumagana para sa akin, kaya gumagamit ako ng musika. Naliligo ako tuwing gabi at kapag naliligo ako, dinadala ko ang aking telepono para makinig ako sa Pandora. Ito ay mahusay para sa akin. Nasisiyahan ako sa musika, at sa makatuwid ay nakakatulong ito sa akin na mas ma-enjoy ang aking mga visualizing session, na tumutulong na panatilihing nakatutok din ako sa kung ano ang nakikita ko. Nakakatulong ang musika na panatilihin ang aking masayang vibrations, gusto kong tawagan ito, sa napakataas na antas. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng ilang hindi sinasadyang karanasan sa mga lyrics ng mga kanta na darating at kung ano ang aking nakikita. I guess you could say, I had some twilight zone moments. Habang nagbi-visualize ka, dapat mong makita ang mga bagay na parang nakikita mo pa rin ang mga bagay mula sa iyong sariling mga mata. Nagbibigay ito sa iyong mga visualization ng epekto na ito ay aktwal na nangyayari sa iyo sa sandaling iyon. Hindi mo dapat pinapanood ang mga bagay na nangyayari sa iyo sa iyong mga visualization. Dapat mong gawin itong parang nangyayari sa mismong sandaling iyon. Kung talagang may nangyayari sa iyo sa mismong sandaling iyon, hindi mo makikitang nangyayari ito sa iyo, hindi ba? Kapag tiningnan mo ang iyong sarili ng walang salamin, makikita mo ang iyong mga braso, dibdib, binti, paa, halos lahat ng bahagi ng iyong katawan ay makikita mo maliban sa iyong mukha. Kapag nag-visualize ka, dapat mo lang makita ang mga bagay na ito. Gumamit tayo ng ilang halimbawa upang ipakita sa iyo kung ano mismo ang ibig kong sabihin. Sabihin nating nakakakuha ka ng mga sweldo sa koreo. Kung gusto mong makakita ng isang tiyak na halaga ng pera sa mga sweldong iyon, ito ay kung paano mo ito makikita. Una sa lahat, kailangan mong pumunta sa iyong mailbox upang makuha ang iyong tseke.
Magsimula sa pamamagitan ng pag-visualize sa iyong kamay na binubuksan ang iyong pintuan sa harap at pagkatapos ay pansinin ang tanawin sa labas ng iyong pintuan. Kung titingin ka sa ibaba, makikita mo ang iyong mga paa na lumalakad ng ilang hakbang papunta sa iyong balkonahe habang lumalabas ka. Habang naglalakad ka papunta sa mailbox, makikita mo ang mailbox na papalapit. Ngayon ay nakikita mo na ang iyong mailbox sa harap mo mismo. Tandaan, kapag nakikita mo ang lahat ng ito, hindi mo makikita ang iyong mukha. Makikita mo lamang ang mga bahagi ng iyong katawan, ang mailbox, at ang tanawin ng iyong harapan. Ngayon ay nakikita mo na ang iyong mga kamay na umaabot sa mailbox at binubunot ang lahat ng mail. Hinahalughog mo ang mail sa paghahanap ng iyong tseke na may halong lahat ng mga ad at junk mail. Pagkatapos ay makikita mo kung ano ang makikita mo habang isinasara mo ang iyong mailbox at naglalakad pabalik sa iyong bahay. Ngayon ay kailangan mong buksan ang iyong tseke. Nakita mo ang iyong mga kamay na hawak ang tseke. Makikita mo ang iyong pangalan sa harap ng sobre at kung kanino ito nanggaling. Nakikita mo ang iyong mga kamay na pinupunit ang selyo at binubuksan ito. Hinugot mo ang tseke, ibuka ito at pagkatapos ay makikita mo ng eksakto kung ano ang maaaring hitsura ng tseke kasama ang iyong pangalan at ang halaga na nais mong makita dito. Pagkatapos, nasasabik ka tungkol dito. Bago mag-visualize, pinakamahusay na malaman kung ano mismo ang mararamdaman at hitsura ng isang bagay. Kung gusto mong maglakbay sa isang lugar, maghanap sa internet kung ano ang lagay ng panahon, temperatura, hangin, halumigmig, at B. Kung gusto mo ng isang partikular na kotse, dalhin ito para sa isang test drive upang makakuha ng ideya kung ano ang maaaring hitsura at pakiramdam ng loob ng kotse. Kung gusto mo ng isang tiyak na bahay, magmaneho dito madalas at kabisaduhin kung ano ang hitsura nito sa labas. Kung ito ay nasa palengke, pumunta sa open house nito. Kahit na hindi mo alam kung ano ang hitsura ng loob ng bahay, ngunit alam mong gusto mo pa rin ito, maaari mo pa ring mailarawan ang pagkakaroon nito. Narito kung paano. Makikita mo ang iyong sarili, hindi ang iyong mukha na nakatayo sa harap ng bahay na may susi sa iyong kamay. Nakita mo ang bahay sa harap mo. Pagkatapos ay tumingin ka sa ibaba at nakita ang susi sa iyong kamay. Tumingin ka at sa driveway ng bahay ay nakita mo ang iyong sasakyan at isang U-Haul trailer kasama ang iyong asawa at ilang kaibigan. Bukas ang U-Haul trailer at makikita mo ang lahat ng iyong mga gamit sa loob nito na handa nang ilipat sa bahay. Tumingin ka ulit sa susi sa iyong kamay at nagsimulang magtungo sa harap ng pinto. Makikita mo ang iyong mga paa na humahakbang paakyat sa walkway. Papalapit na ang pintuan sa harapan. Ngayon ilarawan sa isip ang iyong kamay na inilalagay ang susi na iyon sa pinto at binubuksan ito. Kapag nag-visualize sa ganitong paraan, maaaring lumabas na upa ka lang sa bahay. Upang maiwasan ito, isipin na kayo ng iyong asawa ay nag-uusap tungkol sa kung gaano kahanga-hanga na pagmamay-ari mo ang bahay na iyon. Isipin ang isang buong pag-uusap tungkol sa kung paano mo ito pagmamay-ari, at kung gaano kakasaya na sa wakas ay mayroon ka na nito. Isipin ang iyong mga kamay na pumipirma sa mga papeles, sa bahay man o sa kasunduan sa mortgage mula sa iyong bangko. Ngayon hindi ka lang umuupa sa bahay na iyon. Pagmamay-ari mo ang bahay na iyon. Kung gusto mong makakita ng partikular na halaga ng pera sa iyong bank account, mag-visualize pagpunta sa ATM machine, pagdeposito ng napakalaking tseke, at makita ang available na balanse sa iyong nakaprint na resibo. Maaari mo ring i-visualize ang iyong mga kamay na nagtatype sa impormasyon. Sa paglogin ng iyong bank account sa computer, at pagkatapos ay makikita mo ang iyong bank statement na pop-up. Alamin kung ano mismo ang hitsura ng website ng iyong bank account. I-visualize ang parehong bagay sa bawat oras. Huwag baguhin ang mga bagay na nakikita mo. Sobra. Siyempre, maaari mong baguhin ang mga pangyayari dahil gusto mo ng higit sa isang bagay, sigurado ako. Gayunpaman, sa bawat bagay na gusto mo, subukang panatilihing pareho ang iyong mga visualization sa bawat oras. Maaari kang makakita ng mga bagong bagay na gusto mong idagdag sa isang partikular na pangyayari o nais. Ngunit kapag alam mo na kung ano mismo ang gusto mo, manatili dito.
Ang pagpapalit nito ay malito sa the universe at sa makatuwid hindi nito malalaman kung ano mismo ang dapat nitong ibigay sa iyo. Ang isang halimbawa nito ay, kung na-visualize mo ang isang partikular na bahay na gusto mong magkaroon, huwag baguhin ang layout o kulay ng bahay na iyon sa panahon ng iyong mga visualization session. Maaari mong gawin ito sa una mong pagsisimula, habang nararamdaman mo pa rin kung ano ang gusto mong hitsura nito. Ngunit kapag alam mo ng eksakto kung ano ang gusto mong hitsura nito, subukan ang iyong makakaya upang mailarawan ito ng eksakto sa bawat oras. Kung ano ang maaaring isipin at paniwalaan ng isip, maaari nitong makamit. Napoleon Hill ang paraan ng paggawa ng universo, dinadala nito sa atin kung ano ang iniisip nitong mayroon na tayo. Parehong hindi alam ng iyong subconscious mind at the universe. Kung mayroon ka o wala. Kung iniisip ng the universe na mayroon tayong isang bagay na talagang wala, kung gayon ito ay gumagana upang gawin ito. Dahil ang universe ay nagbibigay lamang sa atin kung ano ang iniisip na mayroon na tayo, ito ay napakamahalaga sa panahon ng iyong mga visualization session upang madama na parang mayroon ka na rin ng iyong mga hinahangad. Kung gusto nating makakuha ng technical tungkol sa Eloy, hindi talaga ang ating mga iniisip ang ipinapadala natin sa the universe. Ito ay talagang ang aming mga damdamin na ipinadala. Ang paraan na ito ay gumagana, ay ang iyong mga damdamin, ay karaniwang naghuhugas ng utak o nanlilinlang sa iyong subconscious mind sa paniniwalang mayroon ka na ng iyong pagnanais. Narinig mo na ba ang kasabihang, nagsisinungaling sila ng labis na pinaniniwalaan nila ang kanilang sariling mga kasinungalingan? Ang pahayag na ito ay nagtataglay ng higit na katotohanan kaysa sa napagtanto ng karamihan sa atin. Magagawa at ginagawa ng mga tao na linlangin ang kanilang sarili na maniwala sa mga maling katotohanan sa lahat ng oras. At iyon mismo ang kailangan mong gawin upang mabago ang iyong mga hangarin at kagustuhan sa pisikal na katotohanan. Ang visualize ay ang makita kung ano ang wala doon, kung ano ang hindi totoo, isang panaginip. Ang pag-visualize ay, sa katunayan, ang paggawa ng mga visual na kasinungalingan. Ang mga visual na kasinungalingan, gayunpaman, ay may paraan para magkatotoo. Peter McWilliams sa iyong mga visualization session, kung hindi ka lubos at ganap na nagagalak sa kung ano ang iniisip mo na mayroon ka, hindi ito gumagana. Dapat literal kang nakangiti. Maaari ka pang magpalabas ng mga organikong tawa ng pananabik. Kailangan mong pilitin ang iyong sarili na maramdaman ng eksakto kung ano ang mararamdaman mo sa sandaling dumating sa iyo ang mga bagay na ito sa pisikal na mundo. Kung ginagawa mo ito ng tama, kung minsan ang nangyayari ay kapag natanggap mo na ang iyong visualize, napagtanto mo na mas nasasabi ka sa panahon ng pag-visualize kaysa noong aktwal na natupad ito. Ito ay nangyayari sa lahat ng oras. Hindi sa hindi ka pa napanabik kapag ang iyong mga pangarap ay naging isang katotohanan, ito ay. Ngunit ang labis na pananabik na naramdaman mo sa iyong mga sesyon ng pag-visualize sa unang lugar na nakatulong sa iyo na makuha o makamit ito. Ang pakiramdam na ito ay nasasabik ay talagang madaling gawin kung tapat kang naniniwala sa the law of attraction at kung tapat kang naniniwala na makukuha mo ang iyong hiling. Ito rin ang dahilan kung bakit nakikinig ako ng musika sa aking mga sesyon. Nakakatulong ito sa aking pakiramdam at dinadala ako ng musika sa ibang lugar sa aking imahinasyon kung saan nasa akin talaga ang lahat ng mga bagay na gusto ko. Kung hindi mo nararamdaman ang kaligayahan na dapat mong gawin sa iyong mga sesyon, subukan pilit na ngumiti sa iyong mukha. Ito ay gumagana ng mahusay. Kung hindi ka nag-iisip ng magagandang bagay, ang pagpilit ng isang ngiti ay maaaring napakahirap gawin. Sa kabilang banda, kapag nag-iisip ka ng magagandang bagay, ang isang pilit na ngiti ay kadalasang magiging isang tunay na ngiti, at mula doon ay magsisimula kang maging mas masaya, at ang masayang damdamin na iyong nararanasan ay nagiging mas kapani-paniwala. Kung kapag sinubukan mo ang mga bagay na ito, hindi mo pa rin ito nararamdaman, kailangan mong gawin isang bagay na magpapasigla sa iyong espiritu. Kapag nag-visualize ka, subukang magdagdag ng mga tao o alagang hayop na gusto mo sa visualization. Nakakatulong ito ng husto. Kapag na-visualize ko ang bahay na gusto kong tumira, na-visualize ko na tinuturuan ko ang aking 2 taong gulang na anak na babae na lumangoy sa aming bagong pool, dahil magkakaroon kami ng pool.
Ito ay dapat magkaroon. Huwag isipin ang mga taong pinagtatalunan mo o may ugali na hilahin ka pababa. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay, mangyaring payagan akong magsidetract saglit lang. Malalaman mo yon kapag ginagamit mo ang the law of attraction, at ikaw ay kapag maganda ang pakiramdam, ang LOA ay otomatikong magdudulot ng mga sitwasyon na makakatulong upang pigilan ka sa pakikisalamuha sa mga malungkot o galit na tao. Ang batas ng pag-akit ay otomatikong magdadala sa iyo ng mga taong nasa parehong antas ng kaligayahan na mayroon ka, at ito rin ay pagtataboy sa mga nasa mas mababang dalas ng kaligayahan kumpara sa iyong sarili. Otomatikong nangyayari ito sa halos lahat ng oras, gayunpaman, maaaring kailanganin mong humakbang sa panapanahon at ay moderate ang mga taong nakikita at nakakasalamuha mo. Ang ating mga damdamin ay lubhang nakakahawa. Kung nakikipag-usap ka sa mga taong hindi masaya, huwag magtaka kapag nahihirapan kang manatiling masaya sa iyong sarili. Siguraduhin na gagawin mo ang iyong makakaya upang makipag-ugnayan sa mga taong magpapatibay sa iyo sa halip na sa mga taong magpapabagsak sa iyo. Tandaan na ang vibration ng iyong kaligayahan ay ang pinakamahalaga sa pagkamit ng buhay na gusto mo. Okay, ngayon bumalik sa visualization. May ilan pang bagay na dapat kong linawin para gumana sa iyo ang iyong mga visualization. Dapat mong tiyakin na ang mga bagay na iyong nakikita ay nagtutugma sa isa't isa at hindi sila nagkakasalungatan. Halimbawa, kung nakikita mo ang bahay na gusto mong tumira, mas maganda ka. Siguraduhin na kaya mo ang bahay na yon at lahat ng mga bayarin na kasama nito. Kung nakikita mo ang uri ng pamumuhay na gusto mong magkaroon at nakikita mo rin ang iyong mga sweldo, siguraduhin nang halaga ng iyong sweldo na iyong nakikita ay sapat na pera upang bayaran ang pamumuhay na iyong naiisip. Kung gusto mo ng aso, siguraduhin ito ang uri ng aso na talagang gusto mo bago gumawa ng mental video clip nito, ipadala ito sa the universe. Kahit na mahal ko ang aking aso, nagawa ko ang pagkakamaling ito. Hindi pa ako nagmamay-ari ng aso noon at ngayon ay mayroon na ako. Dapat ay pumunta ako para sa isang aso na lumaki at sinanay na. Dapat nag-research muna ako ng lahi na gusto ko, ngayon kailangan kong harapin ito. Pero gaya nga ng sabi ko, okay lang yun kasi mahal ko pa rin ang aso ko. Laging tandaan, kung hindi ka mag-iingat maaari kang humantong sa mga bagay na yon. Ayaw mo talaga. O maaari kang makakuha ng mga bagay na gusto mo, ngunit hindi mo kayang bayaran o walang paraan upang mapanatili. Muli, mag-ingat sa gusto mo. Malapit na akong magpasalamat, ngunit habang nasa paksa pa rin tayo ng pag-visualize na dapat ko itong banggitin ngayon din, tiyaking sa panahon ng iyong mga visualization session, na pasalamatan kung sino man ang iyong pinaniniwalaan para sa mga bagay na mayroon ka ngayon, iti para sa mga bagay na iyong nakikita. Huwag magpasalamat na matatanggap mo ang mga bagay na ito. Magpasalamat ka na parang natanggap mo na sila. Tandaan, dinadala lamang sa atin ng universo ang mga bagay na pinaniniwalaan nitong mayroon na tayo. Kaya magpasalamat ka na parang nabiyayaan ka na ng mga bagay na ito. Dapat kang magkaroon ng mga visualization session araw-araw. Gawin itong ugali o gawain. Dapat kang maglaan ng mga 1-0 bawas 15 minuto sa isang araw upang maisalarawan. Ang bawat sitwasyon na iyong na-visualize ay dapat tumagal lamang ng humigit kumulang 5 minuto. Ang natitira sa oras ay gagamitin upang mapunta sa isang nakaka-relax na estado o upang mailarawan ang maraming mga pagnanasa. Kailangan ang visualizing, ngunit maaari kang gumawa ng iba pang mga bagay bukod sa visualizing na makakatulong upang makamit ang iyong mga layunin. Kung mayroon kang panaginip, palaging nakakatulong na mapalapit sa pangarap na iyon hanggat maaari. Nangangahulugan ito ng pagbibihis at pag-arte sa bahagi. Gaya ng nabanggit, ang aktwal na pagpasok sa bahay o sasakyan na gusto mong maakit ay isang mahusay na paraan upang gawin ito. Kahit na hindi mo pa natatamo ang mga bagay na gusto mo sa ngayon, dapat ka pa ring humanap ng mga paraan upang maiugnay ang iyong sarili sa mga nakamit na ang pamumuhay na pinapangarap mong magkaroon ng iyong sarili. Tulad ng iyong mga damdamin, ang tagumpay ay nakakahawa din. Ang mga magagaling na artista ay may ugali na maging ang taong kanilang ginagampanan.
habang gumagawa ng mga pelikula. Ang pagiging papel na nakatalaga sa kanila na gampanan araw-araw, kahit na hindi sila nagtatrabaho ay talagang nagiging taong iyon sa paggawa ng pelikula. Ang mga aktor na gumagawa nito ay mas mahusay na gumaganap ng kanilang mga karakter kaysa sa mga aktor na hindi gumagawa nito. Ang totoong buhay ay gumagana sa parehong paraan. Kapag ikaw ay naging isang taong nais mong maging hindi pa talaga nakakamit ang kinakailangang tagumpay, ito ay otomatikong itinatakda ang iyong katawan sa paggalaw upang gawin ang iyong mga nais na maging ang taong iyon ay isang katotohanan. Ito ay hindi lamang ang batas ng pag-akit, ngunit ito rin ay simpleng psikolohiya. Kung ipininta mo sa iyong isip ang isang larawan ng maliwanag at masayang mga inaasahan, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang kondisyon na nakakatulong sa iyong layunin. Si Norman Vincent Peale Napoleon Hill ay gumawa ng isang eksperimento. Actually, hindi ko masasabing experiment yun. Kasi alam na alam niya yung psychology ng mga damit nung ginawa niya. Sa isang punto, ang Napoleon Hill ay nabangkarot. Nanghiram siya ng pera sa isang kaibigan, ngunit sa halip na i-invest ang pera sa mga bagong proyekto na maaaring kumita sa kanya ng mas maraming pera. Lumabas siya at binili ang kanyang sarili ng isang buong bagong wardrobe ng pinakamahal na mga damit na disenyo na mahahanap niya. Naglakad siya sa kalye sa mga damit na yon ng ilang araw. Nang walang pera sa kanyang mga bulsa, si Napoleon Hill ay parang $1,000,000. Isang araw habang naglalakad siya, may nakasalubong siyang lalaking humarang sa kanya. Ang lalaki ay humanga sa paraan ng pananamit ni Napoleon Hill na humantong sa isang pag-uusap tungkol dito. Ang paraan ng pakiramdam ni Napoleon sa loob ay naakit sa kanya ang lalaking ito, dahil ang lalaking ito napakayaman na, bagamat sira si Napoleon, naramdaman din niya ang kanyang sarili na isang napakayamang tao. Sa paggawa nito, natapos ni Napoleon ang isang mahusay na pagsisikap sa pananalapi sa estranghero na ito at binayaran ang kanyang kaibigan ng lahat ng pera na hiniram niya para sa kanyang bagong wardrobe. Ang taong nararamdaman natin sa ating sarili ay ang taong magiging tayo. Kung gusto mo, upang maging isang milyonaryo, yugnay ang iyong sarili sa mga milyonaryo. Kung gusto mong maging isang may akda, yugnay ang iyong sarili sa kanila. Sumali sa mga club. Bumili ng magagandang damit kahit na makikita mo ang mga ito sa clearance rack. Tingnan mo ang kotse na gusto mong bilhin at dalhin ito para sa isang test drive. Kung gusto mong maging mas mahusay sa baseball, maghanap ng ilang tao na talagang mahusay dito, iugnay ang iyong sarili sa kanila. Maging malikhain. Bago ako nagpasya na magsulat ng isang libro, nagsimula akong magpadala sa aking sarili ng mga peking tseke sa koreo. Nakuha ko ang ideyang iyon sa pelikulang The Secret. Gumana ito. Ngayon ay tumatanggap ako ng mga tseke sa koreo. Ginawa rin ito ni Jim Carrey. Noong una siyang nagsimula, sumulat siya sa kanyang sarili ng $10 0,000,000 na tseke. Napetsahan niya ito pagkalipas ng 10 taon at isinulat niya ito para sa mga serbisyo sa pag-arte na ibinigay. Itinago ni Jim Carrey ang tseke na iyon sa kanyang wallet sa loob ng 10 taon, hanggang sa wakas ay nakuha niya ang kanyang unang lehitimong $1,000,000 na tseke. Kapag naglilinis ako ng bahay, maiisip ko na si yaya ko ang gumagawa nito. Maglilibot ako sa bahay at habang naglilinis ako ay magpapanggap talaga ako na ginagawa ito ng aking hindi umiiral na yaya. I would thank my invisible yaya biwa pangalan, at pagkatapos ay salamat sa Panginoon para sa pagdala sa kanya sa akin. Hindi ko pa rin kayang bayaran ang regular na rate ng isang yaya at alam ko ito. Ngunit mayroon akong isang pagpipilian upang gawin. Kinailangan kong maghanap ng tulong sa aking mga anak o ilagay ang aking pagsusulat sa backburner hanggang ang aking 2 taong gulang na bata ay pumasok sa paaralan ng buong oras. Mga 2 buwan na ang nakalipas, nasa gitna ako ng isang libro, ngunit hindi ko magawa kasama ang aking mga anak sa bahay buong araw. Nagsisimula akong makaramdam ng labis na pagkabigo at kawalan ng magawa. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi, hahanap ako ng tulong. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko.
Pagkatapos ay kinuha ko ang computer at hinanap ang Craigslist para lang makita kung ano ang mahahanap ko. Talagang nakakita ako ng isang taong gustong magtrabaho ng full-time sa halagang $5 oras bawat oras. Ang mga ito ay kanyang sariling na-advertise na mga rate. Tinawagan ko siya, nakilala at ngayon ay may yaya na ako. Alam mo ba kung ano ang mga pagkakataon na makahanap ng yaya sa halagang $5 oras kada oras sa California? Parang slim to none. At ano ang mga pagkakataon na mahanap ko siya bago siya agawin ng iba? Mas slim pa. Pero nahanap ko siya. Nahanap ko siya dahil naniwala na ako at nagkilos na parang meron na ako sa kanya. Pakiramdam, kumilos, isipin at maniwala na mayroon ka na ng gusto mo. Gawin ito at sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka nito. Pakiramdam, kumilos, isipin at maniwala na ikaw na ang taong gusto mong maging. Gawin mo ito at sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging taong iyon. Pagpapaalam. Gaya ng dati, ang simpleng pagtatanong sa iyong mas mataas na kapangyarihan na magdala sa. Iyon ang isang bagay at ang pag-visualize nito ay hindi kasing simple ng tila. Well, sa totoo lang, ito ay nasimple. Tingnan mo, kapag humingi ka sa the universe ng isang bagay at pagkatapos ng bawat visualization session, isang napakahalagang bagay na dapat tandaan ay hayaan itong umalis pagkatapos. Nangangahulugan ito na hindi mo maiisip kung paano o kailan darating sa iyo ang sagot. Kailangan mo lang magtiwala at magkaroon ng pananampalataya na darating ito. Makakatulong ito sa mga sagot na hinahanap mo na dumating sa iyo ng mas mabilis at mas malinaw. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya nito ay tapos na ang lahat. Ang mundo ay nanalo sa mga taong bumitaw dito. Ngunit kapag sinubukan mo at sinubukan ang mundo ay lampas sa pagkapanalo. Lao Tzu, Chinese philosopher and founder of Taoism, kapag mayroon tayong isang bagay, hindi tayo nagtataka kung kailan o paano ito darating sa atin dahil mayroon na tayo nito. Kaya kapag pinag-isipan mo ang dalawang bagay na yon, nagtataka kung paano at kailan, ito ay sumasalungat sa kung ano ang sinusubukan mong ihatid sa iyong subconscious at sa the universe. Ito ay pagsasabi sa kanila na ang gusto mo ay isang bagay na wala ka pa. Kung ang iyong subconscious mind at ang the universe ay naniniwala na wala ka pa nito, ito ay magpapatuloy sa pagtatrabaho upang panatilihin itong ganoon. Alam kong katawa-tawa ito at malamang na iniisip mo, hayaan mo na. Paano ko porsyento hash at ampersand gagawin ko iyon? Maliban kung sinasanay mo ang iyong sarili sa the law of attraction sa loob ng maraming taon, halos imposible itong gawin. Ano ang ginagawa ng isang taong gulang na bata kapag sinabihan mo silang huwag hawakan ang isang bagay? Hinawakan nila ito. Ano ang gagawin mo kapag alam mong hindi mo dapat isipin ang isang bagay? Ikaw ang mag-iisip tungkol dito. Kung iisipin mo pa rin ito, bakit hindi gawing positibong bagay ang isang bagay na inaakala na hindi na talagang tutulong sa iyo sa huli? Kapag nakita mo ang iyong sarili na iniisip kung ano ang gusto mo, subukang magbigay ng isang napakaikling visualization tungkol dito. Hanggat ginagawa mo ang lahat ng iba pang bagay na binanggit sa aklat na ito na may kaugnayan sa Eloy, hindi ito dapat maging napakahirap gawin ito sa mapagkakatiwalaang nilalaman. Kapag nalaman mong iniisip mo kung kailan at paano darating sa iyo ang isang bagay, ito ay itinuturing na isang negatibong sandali. Ngunit kung dadalhin mo ang mga sandaling iyon at magtapon ng napakaikling positibong visualization tungkol dito lamang sa loob ng halos 1 minuto o higit pa, dadalhin mo ang mga sandaling iyon na karaniwang iniisip na hindi at gagawin itong kapaki-pakinabang sa iyo. Sa sinabing iyon, gusto mo pa ring tiyakin na lubos mong nalalaman ang iyong damdamin sa lahat ng oras. Kung sa tingin mo ay mahirap talagang paniwalaan sa ngayon, huwag dagdagan ang negatibong pakiramdam na yon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga visual dito. Una, maglagay ng musika, maghintay hanggang sa maramdaman mo na ang iyong espiritu ay naaangat at pagkatapos ay subukan ito. Gaya ng sinabi ko, kadalasan kapag ginagamit mo ang the law of attraction sa araw-araw, nasa zone ka na at magagawa mo ito nang may positibong pakiramdam na nakalakip ng walang mga problema. Hindi mo maisalarawan ang buong araw bagaman
Kakailanganin mo pa ring subukan at bitawan ang anuman mag-alala at magtaka tungkol sa sitwasyon hanggat maaari. Panatilihin ang iyong sarili abala. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang maalis ang iyong isip dito. Magbasa, magtrabaho, manood ng magagandang pelikula maging abala lang. Kung nahihirapan kang bitawan ang isang bagay, subukan mo lang mag-isip. Bilang positibo hanggat maaari tungkol dito. Ang isang positibong pag-iisip ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa isang negatibong pag-iisip, kaya kung iisipin mo ito sa isang positibong paraan sa halos lahat ng oras, sa gayon ay i-override nito ang anumang mga negatibong alalahanin na maaaring mayroon ka minsan tungkol sa sitwasyon.